Nagulantang ang buong mundo ng crypto nang i-announce ng Western Union na gagawa po ito ng sarili nitong stablecoin na tatawaging USDPT sa blockchain ni Solana. Ang desisyong ito ay nagpasimula ng mainit na usapan sa pagitan po ng mga analyst at influencers sa crypto. Si Ginoong Mason vs. Lewis ay naniniwala na ito ay masamang balita para kay XRP, habang si Ginoong Mikal naman ay kumbinsido na babagsak ang Western Union dahil sa desisyong ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong ay bakit po ba pinili ng Western Union si Solana at hindi si Ripple? Yan, sabi rito ay the remittance giant's decision to partner with Solana, not Ripple, has fueled speculation that XRP's long-standing dominance in cross-border payments could be under threat. Yan, marami pong nagtaka kung bakit pinili ng Western Union si Solana sa halip na si Ripple. Sa tagal ng panahon, si XRP ang kinikilalang hari ng cross-border payments dahil sa kanyang bilis at mababang transaction fee. Pero ngayon, tila sinusubukan po ng Western Union na baguhin ang larong ito sa pamamagitan ng paggamit kay Solana. Para po sa ilan, ito ay direktang hamon sa posisyon ni XRP sa global payment system. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong uri ng partnership ay maaaring pansamantalang magdulot ng pressure sa presyo ni XRP. Lalo na kung maniwala ang mga investors na nawawala na ang kanyang monopoly sa remittance sector. Ano naman po ang sinabi ni Ginoong Mason vs. Lewis tungkol dito? Sabi rito ay Mason vs. Lewis reacted quickly, describing the news as crazy and potentially damaging for XRP. Solana just did something crazy and this could be bad news for XRP, he said in a recent video. Yan, ayon po kay Ginoong Mason vs. Lewis, crazy daw ang ginawa ng Solana at ito ay posibleng masamang balita para kay XRP. Sinabi niyang malinaw ang naging desisyon ng Western Union na magtayo ng stablecoin gamit ang Solana blockchain at hindi po si Ripple. Para kay Ginoong Mason, ito ay indikasyon na hindi na kailangan ang bridge currency na siyang pangunahing tungkulin ni XRP. Sa market impact, ang ganito pong pahayag mula sa kilalang influencer ay maaaring magdulot ng short-term panic sa mga retail traders ni XRP dahil tila ipinapakita nitong nawawala ang kanyang core purpose. Ngayon ay, bakit po sinasabi ni Ginoong Mason na wala ng halaga ang bridge currency? Sabi po rito ay, he added that this approach challenges Ripple's core mission. You guys know XRP? That's its main mission, to be the bridge currency, he explained. But what I've started to realize is that all crypto already does that. Crypto itself is a bridge currency. Ayan. Paliwanag po ni Ginoong Mason na kung gagamit na ang mga kumpanya ng stablecoin sa halip na bridge currency, nawawala ang unique role ni XRP. Dagdag pa niya, halos lahat ng cryptocurrencies ay maaari nang magsilbing tulay sa mga transaction dahil po sa bilis ng blockchain. Sa madaling salita, para po kay Ginoong Mason, wala nang natatanging gamit sa XRP kung magpapatuloy ang trend na ito. Sa market impact, kapag lumawak po ang paniniwala na hindi na kailangan ang bridge currency, posibleng humina ang market confidence ni XRP at magdulot po ito ng pagbaba sa demand. Ano naman ang plano ng Western Union sa stablecoin na USDPT? Ayan. Sabi po rito ay Western Union's official release confirmed that the USDPT stablecoin will be launched on Solana in partnership with Anchorage Digital Bank. The company said its new digital asset network will enable faster, cheaper, and fully compliant global payments. Ayan, sa opisyal na announcement po ng Western Union, ipinaliwanag po nilang ilalunch nila ang stablecoin na USDPT sa Solana blockchain, kasama po ang Anchorage Digital Bank. Ayon sa kumpanya, ang project na ito ay magbibigay daan sa mas mabilis at mas murang global
payments. Sa kanilang bagong digital asset network, layunin po nilang mapabilis ang remittance at gawing mas modernong digital system ang kanilang serbisyo. Sa market impact, ang paglabas po ng stablecoin kay Solana ay maaaring magpataas ng adoption rate ni Solana at magdala ng bagong investors na galing sa traditional na remittance users. Bakit naman po pinili ng Western Union si Solana kaysa kay Ripple? Sabi po rito ay Solana was chosen for its transaction speed and scalability, as well as its ability to process thousands of payments per second at minimal cost. Ayan. Ang dahilan daw kung bakit pinili ng Western Union itong si Solana ay dahil sa bilis at scalability nito. Si Solana ay kayang magproseso ng libo-libong transaction bawat segundo ng halos walang bayad. Samantalang si Ripple, kahit mabilis din, ay mas kilala sa paggamit ng bridge currency na kailangan pa ng XRP token. Kaya sa puntong ito, mas nakita po ng Western Union ang efficiency ni Solana para sa kanilang global operation. Sa market impact, dahil po dito, inaasahang tataas ang reputasyon ni Solana bilang main blockchain para sa real-world payments na posible pong magdulot ng pagtaas ng presyo ng Solana token. Ngayon ay may banta ba ito sa position ni XRP? Sabi rito ay Verse Lewis believes the decision undermines XRP's unique role as a bridge asset for cross-border payments. They are propagating this idea that there is no bridge currency, he said. They are saying stablecoins are the bridge currency. Paliwanag po natin yan para po kay Ginong Verse Lewis, malinaw raw na banta ito kay XRP. Kapag nagtagumpay po ang Western Union sa modelong ito, maaaring mawalan ng saysay ang bridge asset concept ni Ripple. Ang stablecoin na USDPT ay nakatali po sa US dollar kaya mas madaling tanggapin ng mga bangko. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit nag-aalala ang XRP community dahil baka tuluyang mawala ang natatanging papel ni XRP sa global liquidity system. Sa market impact, kung magtagumpay po ang Western Union model, posibleng maapektuhan ang market share ni XRP sa remittance industry, lalo na sa mga institusyong gustong maiwasan ang volatility ng crypto assets. Paano naman po nag-react ang mga taga-suporta ni XRP? Sabi rito, however, XRP supporters argue that Ripple's on-demand liquidity network remains unmatched in its ability to settle multi-currency transactions instantly. Ayan po, para raw po sa mga XRP supporters, hindi kailangang mag-alala. Ayon sa kanila, si Ripple pa rin ang may pinakamabisang sistema pagdating sa on-demand liquidity or ODL. Sa pamamagitan po ng technology ito, kayang isagawa ni XRP ang instant settlement ng iba't ibang currency kahit walang pre-funded accounts. Dahil dito, naniniwala silang mananatiling matatag sa XRP bilang tunay na tulay ng international payments. Sa market impact, ang ganito pong paninindigan mula sa XRP community ay nagdudulot ng kumpiyansa sa mga holders at maaring pigilan ang matinding pagbaba ng presyo. Ano naman ang sinabi ni Ginoong Mikkel tungkol sa partnership na ito? Sabi po rito ay Mikkel dismissed it entirely. He posted the company will be bankrupt before it moves $1 billion on Solana. Yan ang tindi po ng kanyang sinabi. Matapang na sinagot ni Ginoong Mikkel ang Western Union at sinabi po niyang mababangkrap daw ang kumpanya bago pa ito makapaglipat ng $1 bilyong kay Solana. Ayon po sa kanya, hindi magiging matagumpay ang planong ito dahil sa kakulangan ng tunay na scalability at saka liquidity support. Para kay Ginoong Mikkel, ang ginagawa ng Western Union ay desperadong hakbang lamang upang manatiling relevant po sa bagong panahon ng blockchain payments. Ang market impact po nito ay kung tama ang hinala ni Ginoong Mikkel, maaaring pansamantalang hype lang ang partnership na ito na maaari pong magdulot ng retracement sa presyo ni Solana kapag humupa ang balita. Ano naman ang kinabukasan ng global payments industry? Sabi po rito ay the Western Union Solana partnerships marks a major turning point in blockchain adoption.
It brings two different payment philosophies into direct competition: Solana's stablecoin-based model and Ripple's bridge asset framework. Ayan, ang tunggalian ng Western Union at Ripple ay maaaring maging isa sa pinakamalaking laban sa kasaysayan ng blockchain payments. Nasa magkabilang dulo po sila ng ideology kung saan si Solana ay gumagamit po ng stablecoin systems, habang si Ripple naman ay naniniwala sa paggamit ng bridge asset. Ang resulta ng labang ito ay maaari pong magtakda ng direksyon ng buong crypto payments industry sa mga susunod na taon. Sa market impact, kung magtagumpay po ang stablecoin model, posibleng tumaas ang adoption ni Solana. Pero kung magpapatuloy ang tagumpay ni Ripple sa institutional level, mas lalo pang lalakas sa XRP sa global market. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay para sa akin malinaw na ito ay labanan ng dalawang magkaibang pananaw sa hinaharap ng global payments. Si Solana ay tumataya sa bilis at stablecoin integration, samantalang si Ripple ay patuloy po na umaasa sa kanyang bridge asset system. Pareho silang may potensyal, ngunit sa kasalukuyan, mas matatag pa rin sa XRP dahil sa kanyang established network at saka regulatory clarity. Kung magtagumpay man ang Western Union at Solana, hindi ibig sabihin na tapos na sa XRP. Sa halip, ito ay magpapalakas pa ng kompetisyon na magdadala ng mas mahusay na technology para sa ating lahat bilang mga traders at saka investors. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.